Hello guys, this is Pambachan Choi. So guys, it's been a while po na hindi ako gumawa ng ganitong video kasi nga dahil sa busy na din at saka na maraming pinagdaanan sa buhay. Pero for now, I decided to share it for you guys kasi yung mga nangyayaring mga trials na nalampasan naman namin mag-asawa. So kunting kunting update lang. Andito na yung asawa ko kasi last time, di ba, yung mga pinagagawa ko mga videos about petition ng husband ko dito, and it takes a while or like 3 years na pag-aantay kasi nga dahil sa pandemic at saka yung iba pang mga trials na inaalaw ni God para magiging strong yung relationship namin as mag-asawa. So yun guys. So yun, nandito na siya last year 2022 pa siya. Dumating dito August 28. So glory to God, nagkatrabaho naman siya agad pagka October 2022. So ayun, magto 2 years na siya ngayon sa work niya at glory to God pa rin kasi nga mabilisan yung promotion niya. Sa head na siya ng kitchen. So ngayon, sa Japanese restaurant. And glory for that. Sa lahat ng pinagdaanan namin, sulit naman yun. So gusto ko lang i-share today guys, for this video, yung miscarriage ko last year, 2023, diba? So yun guys, fast forward tayo, diba? Yung mag-asawa talaga is, lahat gustong magkaroon ng anak. So yun, sinatry namin magkaroon ng baby at saka yun naman pinibigay naman ni Lord last year. I found it out like February 2023. So yun, sobrang selan siya guys kasi nga konting konting gawaing bahay or something like that. Talagang sumasakit na yung tiyan ko. So after that pala, before that pala guys is nag-decide yung mag-asawa na mag-quit na ako sa work ko kasi may okay naman yung work niya para naman talagang pinaghandaan namin yung baby, na magkaroon talaga ng baby. So naman guys, ito lang. Gusto ko lang i-share. Hindi ko talaga to tinapon. Kinikip ko talaga to. Kasi ito yung first baby sana namin, di ba? So yun, yung nag-decide kami mag-asawa na mag-stop ako sa work. So talagang dito lang ako sa bahay. Inalagaan yung sarili ko, nire-relax yung sarili ko para sa baby. Saka konting kung parang talagang bed rest lang talaga siya, but basta dito lang talaga sa bahay para talagang may sure na okay si baby. Pero talagang hindi nga para sa amin binigay ni Lord, pero at the same time ang aga niyang kinuha. Doon hindi ko talaga siya maintindihan guys. Hindi ko maintindihan at that time, at that moment, kung bakit nangyari yon. So mga 7 weeks na siya. Hindi ko talaga makalimutan yung Huwebes Santo na yun. I think March 5 last year, 2023. Doon na ako nagbi-bleeding. Na yun, Huwebes Santo, tapos biglang nag-start siya from little blood, tapos parang kinakabahan ako anong nangyari, hanggang tuloy-tuloy na parang iba na talaga. So I decided to go to the emergency sa hospital kasi luckily naman talaga guys, may kumuha talaga din ako ng private insurance para kahit libre yung hospital dito sa Spain, pero talagang kumuha kami ng private insurance para talagang yung madalian ba, yung kung kailan mo gusto talagang asikasuhin ka kaagad, unlike sa public talagang mag-aantay. So ayun, pumunta kami doon kasama yung sister-in-law ko, tapos yun, chine-check kung anong nangyari. Yung
nakita ko pa yung pag-ultrasound, nakita at narinig ko pa yung heartbeat ng baby. So sabi ko, glory to God, save si baby. Doon lang siya sa bandang gilid. Tapos, talagang yung pinapasalamat ko na, ayan siya, safe pa rin siya. Pero yung tinanong ko yung doctor kung, ano yung gagawin para mag-stop yung blood. Sabi niya, walang pwede akong inumin o something i-inject or something like that. I-ano ko lang daw yung sarili ko, i-relax ko lang yung sarili ko para tapos kusa ng huminto yung yung blood. So yun naman mga 10 PM na yun ng gabi. So pagkatapos noon, pinauwi naman ako agad pagkatapos ng check-up. Sabi lang ng doktor, relax ka lang doon sa bahay. Ganon. So, yung pag-uwi namin sa bahay talagang wala na, hindi nag-stop yung bleeding. Talagang heavy bleeding na siya. Sabi ko, Lord, kung mailigtas mo tong baby na to, as in is a big miracle. Kasi nga, parang may lumalabas na siya ng buong na na blood. Hanggang, yun, yung pinakamalakas na yung hanggang 4 AM na pag-iihi ako, doon na talaga siya, yung blood clot na talagang lumalabas. So, ayun, hanggang sa umabot yun ng 5 days na nagbibleed ako, pero paunti-unti na. So, pagkatapos nun, sakto naman na magpapacheck up ako doon sa private clinic. I-check kung anong nangyari. Ayun. So, ibang doktor naman yun. Pero may dala-dala akong papel na nagpapatunay talaga na nabuntis ako, na may baby talaga. Na nakalagay doon na may ilalagay doon na may baby talaga na gano'n na yun siya, gano'n na yung kalaki o kaliit. May measurement na talaga nagpapatunay na mayroon. So, yung pagkapunta ko doon is talagang yung amo ko pa naman before is napaka-supportive niya. Kahit hindi na ako nagtrabaho sa kanya, andun pa rin siya. Sinasamahan niya ako. Kasi nga, for emotional support na din yun kasi ako lang din mag-isa. Kasi nga, yung asawa ko naman is nasa work. Yung sister-in-law ko naman nasa work din. So, dito talaga, di ba, bagbuhay abroad talaga, tataga ng loob. Ikaw lang mag-isa pumunta ng hospital, ikaw lang mag-isa. Swerte lang kung may kasama, di ba? So, ayun, sinamahan ako ng amo ko noon. So, sabi niya kung anong nangyari. Anong naramdaman ko. Sabi ko, masakit na yung dito sa, sa right. Ang tawag dito sa balakang ngayon. Basta masakit na siya. Masakit na yung pagkalakad ko. So, pagdating namin doon sa check-up sa private clinic, hindi na ako nagbi-bleed, wala na. Pero talagang kung i-count ko yun, 5 days talaga yung nagsimula na nagbi-bleed ako. So yun, pagka-ultrasound nga, sabi ng doktor, wala talaga siya nakita. Doon nagumuho yung mundo ko. Yung nagpe-pray ka na, sana andun ba siya? Kasi nga, di ba, yung pinanghawakan ko kasi doon, yung nakikita ko at naririnig ko yung heartbeat ng bata nung nagpa-emergency ako doon sa hospital. So talagang kahit ano nang ginawa niya, wala talaga siyang makita doon sa ultrasound na may bata. Pero may papel akong dala-dala na nagpapatunay na talagang nabuntis ako. So yun, ang sabi naman ng doktor na hindi niya ako pwedeng bigyan ng yung gamot na talagang pampalinis na kasi nga gusto niyang i-sure kung talagang hindi lang ba niya nakikita sa ultrasound o nandun pa yung bata, parang sinisigurado niya talaga. So ang ina-advise niya is pupunta ako sa private hospital
i-check yung blood, di ba? Mas talagang sa blood makikita natin kung yung hormones ko is pataas pa ba o talagang buntis pa ba ako. So, 2 beses yun. First, pumunta agad ako noon, Lunes, tapos pagka Miyerkules din, pinabalik ako para talagang titingnan doon kung nag-increase ba yung hormones ko as buntis pa talaga ako. So, yun, talagang wala na. Kahit ako lang yung tumitingin doon sa result. Kasi nga, after 1 hour, nandun na yung result. Sinesend na lang nila through internet. Chine-check ko lang doon sa website nila. Tapos tinitingnan ko, wala na, pababa talaga. So yun, parang at that moment, guys, is hindi ko maintindihan. Kasalanan na i-blame si God. Hindi ko ma-express kung ano yung mararamdaman ko doon. Siguro nandun na din yung biniblame ko or something like that. Ang ano ko is, nagtatanong something like, Lord, binigay mo na eh. Bakit mo agad binawi? Parang ganun. Anong nangyari? Sabi ko, pinapipray namin yung mag-asawa. Sobrang pinapipray namin, tapos binigay mo. Pero bakit ganun? Sabi, hindi ko talaga maintindihan, guys, na pero sabi ko, Lord, sorry kung biniblame kita, sorry kung nag-complain ako, sorry kung nagtanong ako, pero talagang hindi ko talaga siya maintindihan at that time. Hindi ko talaga siya maintindihan. So, yun, nagpipray lang ako, nagpipray kami mag-asawa, grabe. Yung iyak ko, hindi ko maintindihan kung paano matatapos, o bigla na lang tutuloy yung luha mo, bigla ka na lang iiyak bigla lang tutuloy yung luha mo na, gusto ko mapag-isa. Ako lang din naman naiwan sa apartment namin kasi trabaho sila. Tapos, yung akala ko okay, yung husband ko na siya yung nagpapalakas sa akin, na okay lang yan. May susunod pa, may ganyan. Pero talagang, ang ko is, more, pala siya. Grabe pala din yung naramdaman niya. Pero siguro kung yung naramdaman niya, mas doble yata sa nanay, diba? Kasi tayo nagdadala. Grabe. It took me for like, ilan bang months para ma-realize ko kung bakit talaga nangyari yung, bakit inaalaw ni God yun, na ibigay niya yung baby, tapos may rason din pala siya kung bakit niya binawi agad. Just in 7 weeks, pinaparanas niya sa akin yung magbuntis, pinaparanas. Wala parang wala akong morning sickness, walang ganun. Pero ang hirap lang is, yung kilos ko is, kunting kilos lang is masakit na yung tiyan ko. So yan, guys, in my next video, sasabihin ko sa inyo kung ano ang rason kung bakit nangyari yung nawala yung first baby ko, yung first miscarriage ko. Ayan, guys, see you in my next video.